Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Glandy Gimpes from CRC Dasmariñas Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa panibagong umaga na ibinigay po ninyo sa amin. Samahan niyo po kami sa pag-aaral ng inyong salita sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang teksto po na ating babasahin ay matatagpuan sa Joshua chapter 12 verse 14. Basahin po natin ito sa Tagalog version. Nang Horma at nang Arad, ang Diyos po ang magpala sa pagbasa ng kanyang salita. Mga kapatid, ang kwento ng hari ng Horma at Arad ay isang paalaala sa atin tungkol sa lakas ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang mga hari at bayan na ito ay bahagi ng kasaysayan ng mga Israelita nang sila'y naglalakbay patungo sa lupang ipinangako sa kanila. Sa Horma, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at pagiging matapat sa kanyang mga pangako. Ang mga tao ng Israel ay nahirapan at nakaranas ng mga pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi sila iniwan ng Diyos. Tinulungan sila upang magtagumpay laban sa kanilang mga kaaway at magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa ating buhay, may mga pagkakataong tila hindi natin kaya. Marahil nararamdaman natin na ang mga pagsubok ay parang hindi natatapos. Ngunit ang kwento ng Horma ay nagsisilbing palaala na ang Diyos ay may layunin sa bawat laban. Kung tapat tayo sa Kanya, tutulungan niya tayong magtagumpay. Sa Arad, isang karanasan ng digmaan ang naganap. Ngunit muli ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng tagumpay. Pinipilit ng Diyos na ipakita sa kanyang bayan na sa anumang sitwasyon siya ang ating lakas at tagapagtanggol. Sa atin, may mga arad din sa ating buhay. Mga sitwasyon na nagpapahirap sa atin na nagsisilbing mga kaaway na humahadlang sa ating pagunlad at kaligayahan. Ngunit tandaan natin, ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay sa Israel. Sa Arad ay siya ring magbibigay ng kalayaan at tagumpay sa ating buhay. At narito ang mga aral na dapat nating tandaan. Ang una, pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Sa bawat laban, ang pinakamahalaga ay ang pananampalataya. Kung tayo'y magtitiwala sa Diyos, tutulungan niya tayong magtagumpay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pangalawa, pagpapatawad at pagtanggap sa bawat hamon. Ang mga laban at pagsubok ay hindi palaging makakamtan agad. Ngunit sa bawat laban, natututo tayo at naging mas matatag. Huwag mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay laging nariyan para magbigay lakas at tapang. At ang pangatlo, pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, patuloy na nagpapakita ang Diyos ng kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Minsan, ang mga pinakamahirap na sitwasyon ay nagiging daan upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Kanya. Mga kapatid, gaya ng mga Israelita, sa Horma at Arad, patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Siya ang ating tagapagtanggol at tagapagbigay ng lakas. Huwag tayong mawala ng pag-asa dahil ang Diyos ay palaging may plano para sa ating kabutihan. Bago po tayo tuluyang magtapos, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Ama naming Diyos, salamat po dahil Ikaw ang nagbibigay ng tunay na tagumpay, hindi sa aming lakas o galing, kundi dahil sa inyong kapangyarihan at katapatan. Tulungan mo po kaming magtiwala lamang sa inyo sa lahat ng aming laban at manatiling tapat hanggang wakas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Marami pong salamat sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay mula sa Langit. Muli niyo po kaming samahan sa araw ng bukas, alas 5:30 ng umaga para sa ating pang-araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaya po natin itong i-share sa ating mga kapamilya at kaibigan upang mas marami pa ang makapakinig at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli, magandang umaga and God bless us all.